Pamagat, sa wakas, siya naman ang nataranta. Noong weekend, inanyayahan ako ng nobyo ko para sa isang malaking hapunan. Agad akong sumang-ayon, pero pagtalikod ko, sumakay ako agad sa eroplano papuntang ibang bansa. Dahil alam kong iiwanan ako ni Shen Qingmo para sa kanyang White Moonlight, ang babaeng hindi niya malimutan. At gaya ng inaasahan, nangyari nga. Ginamit na naman ni Shen Qingmo ang trabaho bilang dahilan at iniwan niya ako sa gitna ng aming anniversary dinner. Alam kong tapos na ang lahat sa amin. Hindi ko siya pinigilan, sa halip mahinahon kong tinapos ang pagkain ko. Nang gabing iyon, nakita ko ang post ng kanyang White Moonlight sa social media. Sa litrato, si Shen Qingmo ay naghahanda ng pagkain para sa kanya. Kawawa naman ako, biglang sumakit ang tiyan. Salamat Qingmo sa pagluluto para sa akin. Kahit kailan, basta kailangan kita, lagi kang dumarating. Siguro ito ang dahilan kung bakit kampante ako. This time, hindi na ako tumawag para makipag-away. Pagkatapos noon, hindi na rin ako tumutol sa tuwing iniiwan niya ako para alagaan ang kanyang White Moonlight. Sa halip, sinasabi ko na lang ng may pag-unawa, sige. Sa huli, siya na ang nataranta. Namumula ang kanyang mga mata, nagmamadali at nagtatampo siyang nagtanong, bakit hindi ka nagagalit? Nang matanggap ni Shen Qingmo ang tawag, 2 subo pa lang ang nakakain niya sa kanyang steak. May emergency sa kumpanya, kailangan kong bumalik. Sige, umalis ka na, sabi ko habang hinihiwa ang isang maliit na piraso ng steak at isinubo ito. Malambot at masarap. Nasiyahan ako. Mukhang hindi inaasahan ni Shen Qingmo na magiging ganito ako kalamig. Kumunot ang noo niya, ibili kita ng regalo pagbalik ko. Pagkasabi niyon, nagmamadali siyang umalis. Mahinahon kong tinapos ang pagkain ko. Medyo nang hinayang lang ako na kahit ang huling anniversary namin ay hindi man lang namin naidaos ng maayos. Pag-uwi sa bahay, nakita ko ang post sa social media ng kanyang kababatang si Jiang Qingyan. Nasa litrato ang kamay ni Shen Qingmo na nakataas ang manggas habang naglalagay ng pagkain sa mesa. Kawawa naman ako, biglang sumakit ang tiyan. Salamat Qingmo sa pagluluto para sa akin. Kahit kailan, basta kailangan kita, lagi kang dumarating. Siguro ito ang dahilan kung bakit kampante ako. Pinatay ko ang cellphone at natulog na. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig kong may nagpasok ng password sa pinto. Bahagya akong nag-ingat, at nang makumpirmang si Shen Qingmo iyon, bumalik ako sa pagkakatulog. Bago ako tuluyang makatulog, parang naramdaman kong may tumitig sa akin sa tabi ng kama ng saglit. Kinabukasan, pagkatapos kong maghilamos at mag-ayos, naghanda ako ng almusal. Pagkalapag ko sa mesa, pumasok na rin si Shen Qingmo sa dining area. Tiningnan niya ang sandwich at orange juice na inihanda ko, na nahimik sandali at sinabing, hindi mo ako ipinaghanda ng almusal. Hindi siya kumakain ng western breakfast, at kadalasan ay wala akong ganang magluto ng 2 klase sa umaga, kaya palagi akong naghahanda ng 2 set ng Chinese breakfast. Ay, nakalimutan ko. Bumili ka na lang sa labas o kumain ka na lang sa daan. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko para pumasok na sa trabaho. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko ang nakasimangot niyang mukha. Alam kong galit ka dahil nagsinungaling ako kahapon. Pero dahil dati, sobra kang mag-react, kaya natakot ako. Kalmado ang ekspresyon ko. Hindi ako galit. Biglang sumakit ang tiyan ni Qingyan kahapon, at mag-isa lang siya, kaya hindi ako mapakali. Kaya ni. Napabuntong hininga ako at inulit muli, hindi talaga ako galit. Shen Qingmo, tigilan mo na yan. Sinabi ko na sa'yo dati na parang kapatid lang ang turing ko kay Qingyan. Bakit hindi mo maintindihan? Hindi nga ako galit, okay? Kumunot ang noo ko. Dati, kapag nangyayari ang ganito, nag-aaway kami at magagalit siya. Ngayon, hindi ako nakikipag-away, pero galit pa rin siya. Nang maisip ko ito, napalakas ang boses ko. Nang makita siyang nagulat, hininaan ko ang boses ko. Naiintindihan kita. Pero kailangan ko nang pumasok. Pag-usapan natin ang iba pag-uwi ko. Pagkatapos, hindi ko na pinansin ang emosyon ni Shen Qingmo at umalis na ako papuntang trabaho. Sa trabaho, tinawag ako ng boss ko sa opisina niya para hikayatin ulit akong pag-isipan ang foreign assignment. Napakagandang oportunidad nito. Maganda ang kapaligiran at ligtas doon. Pag-isipan mong mabuti ulit.
Dati, matagal niya akong kinumbinsi, mula sa sweldo at benepisyo hanggang sa career development. Pero dahil sa relasyon namin ni Shen King mo, hindi ako makapagdesisyon. Pero ngayon, inangat ko ang ulo ko at tiningnan ang bahagyang dismayadong ekspresyon ng boss ko. Nagpasya na po ako, Manager Yang. Payag po ako. Natuwa ang boss ko na sa wakas ay hindi ko siya binigo. Dahil dito, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pagkatapos ng trabaho, kumain muna ako sa labas. Hindi ko inaasahan na pag-uwi ko ay nauna na si Shen King mo. Bihira itong mangyari. Late ka nang umuwi, kalmado ang mukha niya at inabutan ako ng isang kahon. Anniversary gift. Sabi ko at natural na tinanggap ito. Salamat. Nakalimutan kong bilhan ka ng regalo. Babawi na lang ako, ha? Biglang sumimangot ang mukha niya. Pwede bang kumalma ka at pakinggan mo ako? Sinabi ko na sa'yo dati, lumaki kaming magkasama ni King yan. Mahirap para sa kanya na mag-isa rito. Nangako ako sa mga magulang niya na aalagaan ko siya. Naramdaman kong galit siya, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Huwag kang magalit. Alam ko, naiintindihan ko. Lalo siyang nagalit sa sinabi ko. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng diretsyo. Pwede bang huwag kang ganyan? Ilang beses ko nang sinabi na kapatid lang ang turing ko sa kanya. Paano ka maniniwala? Isipin mo nga, kung may gusto akong mangyari sa amin, bakit pa ako makikipagrelasyon sa'yo? Nawalan ako ng pag-asa pero sinubukan ko pa ring pakalmahin siya. Kalma ka lang. Hindi ako galit. Naniniwala talaga ako na parang magkapatid lang kayo. Nagpigil siya ng hininga at pagkatapos ay sinabing, gutom na ako. Sorry, kumain na ako sa labas. Umorder ka na lang o magluto ka. May mga sangkap sa refti. Ang isinagot niya sa akin ay isang malakas na kalabog ng pinto. Nang malapit na akong matulog, bumalik si Shen King mo. Pagpasok niya, dire-diretso siyang tumitig sa akin. Umulan sa labas. Edi magpunas ka na ng buhok o maligo ka na. Basang-basa ang damit niya, pero hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi ito. Tumawa siya na parang hindi makapaniwala. Wala akong dalang payong, 5 oras akong nasa labas at umuulan pa. Hindi ka man lang ba nag-alala? Hindi ka ganyan dati. Dati, kapag nag-aaway tayo at umalis ako, tatawagan mo ako o tatawagan mo ang mga kaibigan ko para alamin ang kalagayan ko. Kahit papaano, iiwanan mong bukas ang ilaw sa sala para hintayin ako. Pero ngayon, 5 oras akong nasa labas, ni isang tawag wala akong natanggap mula sa iyo. Mahinahon kong sinabi, hindi kita tinawagan dahil matanda ka na. Alam mo na ang ginagawa mo. At saka, ayokong mapahiya ka sa mga kaibigan mo kung tatawag ako sa kanila. Natigilan si Shen King mo, marahil naalala niya ang sinabi niya sa akin noon, ano ba? Matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Kailangan mo pa bang tumawag ng sunod-sunod? At bakit mo kailangang tawagan ang mga kaibigan ko? Alam mo ba kung paano nila ako pinagtawanan? Noon, para hanapin siya, ilang oras akong tumawag kung saan-saan. Nang malaman ko kung nasaan siya, hindi pa sasalamat ang natanggap ko kundi galit na sermon. Pero ayoko nang ungkatin ang nakaraan. Nagsisimula na akong maging abala sa pag-turnover ng trabaho bago ako umalis. Medyo pagod na ako. Sige na, maligo ka na para hindi ka magkasakit. Tumalikod ako at pumasok sa master bedroom. Habang iniisip ang mga trabahong kailangan kong i-turnover, medyo natagalan bago ako nakatulog. Habang inaantok, parang may humaplo sa mukha ko, sinundan ng isang buntong hininga at naramdaman kong lumubog ang kama. Mukhang galit nga si Shen King mo. Maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi, sinasadyang iwasan ako. Hindi rin siya nagmemensahe. Masaya ako sa katahimikan at hindi ko na hinahanap ang gulo. Pero sa ika-5 araw ng Cold War namin, siya pa ang unang nag-message sa akin. Magluluto ako mamayang gabi. Umuwi ka para kumain. Sa totoo lang, nagulat ako nang matanggap ko ang message. Dahil palagi akong nagluluto. Minsan, naglambing ako na pagod na akong magluto at gusto kong siya naman ang gumawa. Ang sabi niya lang noon habang yakap ako, wala akong alam sa pagluluto, baka madala pa kita sa ospital. Gusto ko lang kasing kumain ng luto ng asawa ko araw-araw.
Noon, bulag ako sa pag-ibig at hindi napansin ang kontradiksyon sa sinabi niya at sa realidad. Para lang makapagluto ng ayon sa panlasa niya, pinag-aralan ko ang mga resipe pagkatapos ng trabaho. Marami akong sugat at paso. Hanggang sa sinabi sa akin ni Jiang Qingyan na magaling magluto si Shen Qingmo. Noong mga panahong iyon, masaya pa rin ako sa ideya na palagi kong napapakain ang nobyo ko ng luto ko. Nag-away kami ng malala noon. Ang reaksyon ni Shen Qingmo ay kasing kalmado gaya ng dati. Hindi marunong magluto si Qingyan at medyo maselan siya sa pagkain. Hindi naman pwedeng puro delivery na lang siya. Hindi siya katulad mo na kahit ano kinakain. Inaalagaan ko lang naman ang kapatid ko. Matanda ka na, huwag ka nang umasa na may magluluto para sa'yo. Kung sa tingin mo ay lugi ka sa pagluluto para sa akin, edi huwag ka nang magluto. Hindi naman ako mamamatay kung hindi ako kakain ng luto mo. Pagkatapos noon, tila napatawad ko siya sa hindi naman gaanong sinserong paghingi niya ng tawad. Ano nga ba iyong kasabihan? Ang mga luha sa pag-ibig ay tubig lang na pumasok sa utak. Pero sumagot pa rin ako, sige. Maghihiwalay na rin naman kami, mas mabuti nang mag-usap ng maayos kung maaari. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang boses ni Shen Qingmo mula sa kusina, "Asi, maghugas ka muna ng kamay. Umupo ka saglit, malapit nang maluto ang pagkain." Umupo ako sa hapagkainan, puno ng emosyon. Hindi ko akalain na darating ang araw na si Shen Qingmo mismo ang papasok sa kusina. Kung ginawa niya ito noon, kahit anong araw pa iyon, siguradong tuwang-tuwa ako. Mabilis na inihain ni Shen Qingmo ang 4 na ulam at isang sabaw. Kahit medyo matabang ang mga ito, nang matikman ko, inamin kong magaling talaga siyang magluto. "Asiti." Tawag niya sa akin, may halong pagtatampo sa boses. "Bakit hindi mo ako pinapansin nitong mga nakaraang araw? Dati, kapag nag-aaway tayo, kinabukasan lang, sinusuyo mo na ako. Pero ngayon 5 araw na, hindi mo man lang ako kinontak." Nilunok ko ang pagkain sa bibig ko. "Binibigyan lang kita ng space." Pareho kaming natahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat siyang nagsalita ulit. "Noong araw na iyon, dahil sa sakit sa tiyan ni Qingyan, masyado ng gabi at hindi pa siya kumakain ng hapunan, kaya ipinagluto ko siya. Tuturuan ko siyang magluto para hindi na ako laging pumupunta doon." "Okay," sabi ko. Natatakot akong baka bigla na naman siyang magalit at sabihing hindi ko siya naiintindihan, kaya sumagot na lang ako ng pabalang at nagpatuloy sa pagkain. "Gusto mo sa monthly gathering natin, sumama ka sa akin." Nagulat ako. Inangat ko ang ulo at nakita ang pag-asa sa kanyang mga mata. Dati nang isinama ako ni Shen Qingmo sa mga party ng mga kaibigan niya. Pero pareho naming alam na ang tinutukoy niya ay ang espesyal na monthly gathering ng circle nila. Espesyal ito hindi dahil sa laman ng party, kundi dahil sa mga taong kasama, sila-sila lang sa circle nila, kahit pamilya ay hindi kasama. Dati, hiniling ko na isama niya ako, pero sa una ay umiiwas siya. Nang hindi na niya ako maloko, nagalit siya sa akin. "Nakakainis ka na. Pwede bang huwag kang masyadong dumikit sa akin? Nakakasakal. Sinabi ko na sa'yo, ito ay buwan ng pahinga na para lang sa aming mga magkakaibigan. Bakit kailangan mo pang pakialaman ang personal space ko?" Noon, halos itapon ko ang mesa. Nag-away kami dahil isinama niya si Jiang Qingyan. Malamig niyang sinabi, lumaki kaming magkasama ni Jiang Qingyan at nakilala na rin niya sila. Hindi siya ibang tao. At saka, wala siyang kaibigan dito, kaya isinama ko siya para hindi siya malungkot. "Huwag ka nang masyadong paranoid na parang baliw." Hindi ko inaasahan na ngayon, siya na mismo ang mag-aayang isama ako. Pero sobrang abala talaga ako sa pag-turnover ng trabaho bago ako umalis. Nang maisip ko iyon, tinanggihan ko pa rin siya. Masyado talagang abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo na lang. Bukod pa roon, hindi naman kami gaanong malapit ng mga kaibigan niya. Sa sitwasyon ngayon, lalo nang walang dahilan para makihalubilo pa. Biglang ibinagsak ni Shen Qingmo ang kanyang chopsticks. Puno ng hindi maipaliwanag na pagod ang kanyang mukha. "Asi, alam kong hindi ka masaya dahil kay Qingyan, kaya pinagbigyan kita nitong mga nakaraang araw. Pero napapagod din ako. Sobra na akong nagpakumbaba. Ano pa ba ang gusto mo? 28 ka na, huwag ka nang mag-inarte na parang bata." "Nagkakamali ka," mahinahon kong sabi.
Talagang busy lang sa kumpanya ngayon. Bahala ka, matigas niyang sabi. Pagkatapos noon, hindi na kami nag-usap. Tahimik naming tinapos ang pagkain. Sa huli, isinama pa rin niya si Jiang Qingyan sa party. Nang araw na iyon, nagkaproblema sa isang proyekto sa kumpanya. Kahit paalis na ako, dahil naging parte ako noon, nanatili ako para mag-overtime kasama ang mga katrabaho ko. Habang nagpapahinga sa kalagitnaan ng overtime, binuksan ko ang cellphone ko at nakita ang post ni Jiang Qingyan sa WeChat Moments kung saan nakatag ako. Sa litrato, siya at si Shen Qingmo ay nakangiti habang magkasalong kumakain ng isang stick ng Pocky. Ang caption, "Ha ha ha, ang sama talaga ng mga taong ito, pinilit pa kami ni Qingmo. Sana hindi magalit si Kuya Asi." Umiti ako at basta na lang sumagot, "Okay lang, hindi ako nagagalit." Pagkatapos, isinilend ko ang phone ko at nagpatuloy sa trabaho. Nang matapos ang trabaho, nakita kong maihigit sa 10 missed calls at 12 ng mensahe mula kay Shen Qingmo. Laro lang yon, parusa. Mabilis kong kinagat. Hindi nagdikit ang mga labi namin, malayo. Sagutin mo naman ang message ko, Asi. Kakain kami sa bagong bukas na kainan dyan sa malapit, tawag sa akin ng isang katrabaho. Tara na. Nagkasundo kaming kakain pagkatapos ng overtime. Habang sumasagot sa katrabaho ko, nagreply ako sa kanya, kakatapos lang ng overtime, hindi ko nakita. Okay lang, naiintindihan ko. Paglabas ko ng gusali ng kumpanya, agad kong nakita si Shen Qingmo na naghihintay sa labas. Hindi nga. Gaano na siya katagal naghihintay dito? Nang makita niya ako, tila nagkaroon ng liwanag ang kanyang mga mata at mabilis siyang lumapit sa akin. Nagtaka ako. Ang aga niyo namang natapos. Naalala ko na dati, ang mga ganitong party nila ay hindi matatawag na tapos kung hindi aabutin ng umaga. Maaga akong umalis. Talagang himala, naisip ko ang kanyang kababata at nagtanong, nasaan si Jiang Qingyan? Ihinatid ko na siya pauwi. Kakain kami ng mga katrabaho ko, hindi ko talaga masabi sa kanya na sumama siya. Naunahan niya ako, okay lang, hihintayin kita. Paano naman kami kakain yan? Wala akong nagawa kundi sabihin sa mga katrabaho ko, hindi muna ako sasama ngayon. Hindi pa alam ng mga katrabaho ko na may nagbago na sa relasyon namin ni Shen Qingmo. Nagbiro sila ng kaunti bago kami iwan ang dalawa. Tahimik niya akong tinitigan, namumula ang kanyang mga mata. Hindi ka galit? Napaisip ako sandali bago ko naintindihan na ang tinutukoy niya ay ang post ni Jiang Qingyan. Naglalaro lang naman kayo, di ba? Hindi ako ganoon kababaw. Napanganga si Shen Qingmo. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay kitang-kita kahit sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Hindi ko alam kung naaalala pa niya minsan sa isang party, inasar sila ng mga kaibigan niya na uminom ng cross-armed wine. Ipinost din ang litrato sa social media. Noon, galit na galit ako, tulad ni Shen Qingmo ngayon. Tumawag ako ng higit sa 10 beses, pero sa huli ay na-block niya ako. Pag-uwi niya, hindi niya ako sinuyo, sa halip ay sinigawan niya ako na nag-o-overreact, na kung marumi ang isip mo, lahat ng nakikita mo ay marumi. Sa huli, sinabi pa niya, bakit hindi ka kaya magpatingin sa psychologist? Ngayon, malungkot siyang tumingin sa akin at sinabing, Asi, ililibre kitang kumain. Malinaw na pilit niyang iniiba ang usapan. Hindi ako pumayag na kumain kasama siya. May gusto akong kainin na luosifen at stinky tofu dyan sa malapit. Para hindi na bumaho ang kotse mo. Magtataksi na lang ako pauwi. Okay lang, nagmamadali niyang sabi. I-take out mo at sa kotse ko nakainin. Wala akong pakialam. Medyo nagtaka ako. Itong si Shen Qingmo ba ay sinapian? Ito pa ba yung Shen Qingmo na sobrang selan? Pero tinamad na akong makipagtalo. Inisip kong sa bahay na lang kumain, kaya sumakay na ako sa kotse. Pero hindi pa uwi ang tinahak niya. Sa halip, umikot siya at huminto sa simula ng isang food street. Habang nagtataka ako, ipinarada niya ang kotse at sinabi sa akin, Asi, sandali lang. Pagkatapos, bumaba siya at pumasok sa kalye na iyon. Habang nag-iisa sa kotse, tinitingnan ang pamilyar na loob nito, naalala ko na naman ang nakaraan. Dati, hinding-hindi niya ako pinapayagang kumain sa kotse niya. Isang araw, na-late ako ng gising, kaya nagdala ako ng tinapay at kinain sa kotse niya. May isang maliit na mumo na nahulog sa upuan.
Nagalit siya ng husto, itinigil pa niya ang kotse sa gilid ng daan para kausapin ako. Dahil takot akong malate, bumaba na lang ako at nagtaksi papuntang kumpanya. Siguro dahil sa bihira kong pagpapakita ng galit, natigilan din siya. Pagkatapos noon, lumambot ang tono niya at ipinaliwanag ang kanyang pagiging maselan. Noong mga panahong iyon, nagsisimula na akong magduda sa aming relasyon, pero kinumbinsi ko ang sarili ko na baka ganoon lang talaga siya. Pagkatapos noon, hindi na ako kumain sa kotse niya. Pero naging parang ticking time bomb ang isyong ito sa amin. Ang nagpasabog dito ay noong minsan na sinundo niya ako para sa isang party. Si Jiang Qingyan ay nasa kotse niya at kumakain ng chips at maanghang na chichirya. Naging malamig ang ekspresyon ko. Bigla na lang akong nagsalita ng may pang-iinis, so ang pagmamahal mo sa kotse at ang pagiging maselan mo ay depende pala sa sitwasyon. O baka naman dahil outsider ako kaya hindi ako karapat-dapat kumain sa kotse mo. Nataranta si Jiang Qingyan at nahihiyang itinago ang kanyang pagkain. Malamig akong tiningnan ni Shen King mo at dalawang salita lang ang sinabi, baliw ka. Pagkatapos, isinama niya si Jiang Qingyan at umalis, iniwan akong mag-isa doon. Pag-uwi niya, galit na galit siyang sumigaw sa akin. Masama ang tiyan ni Qingyan, kailangan niyang kumain ng merienda paminsan-minsan. Pati ba yan pag-iinitan mo? Ang talas ng dila mo. Nasaan ang modo mo? Sige, sasabihin ko sa'yo. May pribilehiyo si Qingyan na kumain sa kotse ko, ikaw wala. Isa kang outsider, ano gayon? Iyon ang pinakamalapit na naming paghihiwalay. Nakalimutan ko na kung paano kami nagkabati, pero malamang ay dahil hindi pa ako tuluyang sumusuko sa kanya, kaya napapayag niya akong makipagbati. Ang pumutol sa aking pagbabalik tanaw ay ang amoy ng luosifen at stinky tofu. Nagulat ako nang makita si Shen King mo na may dalang mga takeout box. Kahit mahigpit ang pagkakatali sa plastic bag, tumatagos pa rin ang amoy. Kainin mo habang mainit para mabusog ka, inabot niya ito sa akin na parang isang kayamanan. Tingnan natin mamaya kung may masarap pa dyan sa paligid, o kaya umuwi tayo, ipagluluto kita. Umiling ako. Huwag na. Sapat na sa akin ang luosifen at stinky tofu. Pagkatapos ay sumandal ako sa upuan at hinintay siyang magmaneho. Bakit? Wala kang gana? Ang pag-aalala niya ay tila totoo. Umiti ako. Hindi. Baka mahirapan kang magmaneho. Sa bahay ko na lang kakainin. Okay lang, pwedeng pumarada dito. Kainin mo na, hindi na masarap pag lumamig. Gutom na rin talaga ako, kaya nagsimula na akong kumain. Pagkatapos kumain, lumingalinga ako para maghanap ng basurahan, pero pinaandar niya ang sasakyan. Okay lang, iwan mo na dyan sa kotse. Itapon na lang natin sa basurahan sa kondo. Tahimik lang kami sa buong biyahe. Minsan, nakita kong aakma siyang magsasalita, pero sinabihan ko siyang mag-focus sa pagmamaneho, kaya tumahimik na lang din siya. Pagdating sa kondo, dinala ko ang plastic bag para itapon. Asi, tinawag niya ako at kinuha ang plastic bag sa kamay ko. Pagkatapos, tumapon siya ng kaunting sabaw sa upuan na araw-araw niyang pinupunasan. Nagtaka ako. Anong ginagawa mo? Mula ngayon, pwede ka nang kumain ng kahit ano sa kotse ko. Kahit madumihan pa, okay lang. Tinitigan niya ako ng mariin. At mula ngayon, ikaw lang ang magkakaroon ng ganitong pribilehiyo. Kahit si Qingyan, wala na. Sa tingin ko, baliw na talaga siya. Matagal akong natulala, pero sa huli, isang pangungusap lang ang nasabi ko, gabi na, umuwi ka na at magpahinga. Nang nakahiga na ako sa kama, yumakap siya sa akin. Asi, mag-usap tayo ng maayos. Kumunot ang noo ko, naghahanap ng dahilan para itulak siya palayo. Sakto namang tumunog ang telepono niya. Sa umilaw na screen, nakasulat ang pangalang Qingyan. Hawak niya ang telepono at natigilan, nag-aalangan. Nang makita ko ang kanyang pag-aalinlangan, umiti ako. Sagutin mo na, baka emergency. Tumayo siya para sagutin ang tawag. Qingyan, anong problema, ang lalim na ng gabi? Sumakit na naman ang tiyan mo. Tumawag ka ng 120, hindi ako makakapunta dyan ngayon. Masakit na hindi mo na kaya? Sige, pupunta na ako. Humarap siya sa akin na puno ng paghingi ng tawad. Mukhang may problema sa panig ni Qingyan, kailangan ko siyang puntahan.
Dahil takot na hindi ako maniwala, idinagdag niya, mukhang seryoso talaga ang lagay niya ngayon. Hindi ako mapakali. Paano ba't siya ang kapatid mong lumaki kasama mo? Naiintindihan ko. Ngunit tila hindi na malaya ni Shen King Mo na sa sinabi niyang iyon, pinatunayan na niyang alam niyang puro, kasinungalingan lang ang mga dahilan ni Jiang Qingyan noon. Inaantok na ako, humikab at pilit na ngumiti. Okay lang, pumunta ka na. Tumingin siya sa akin na may komplikadong ekspresyon. Babalik ako agad pagkatapos maayos ang problema. Bumagsak na ang mga talukap ng mata ko, pagod na kahit para piliting ngumiti. Sa sandaling narinig ko ang pagsara ng pinto, nakatulog na rin ako. Pagkagising ko kinaumagahan, bumangon ako para maghilamos. Ang itsura ng bahay ay ganoon pa rin noong umalis siya kagabi. Talagang hindi umuwi si Shen King Mo. Kalmado ang pakiramdam ko. Inaasahan ko na ito. Rest day ngayon. Gagamitin ko na lang ang natitirang mga araw ko sa bansa para mamasyal. Habang namamasyal, nakatanggap ako ng tawag mula kay Shen King Mo. Sorry sa nangyari kahapon. Okay lang. Kumusta si Jiang Qingyan? Pagdating ko, humupa na ang sakit ng tiyan niya. Pero naiintindihan ko, wag mo nang isipin yon. Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko, biglang tumaas ang boses niya. Masyado ng gabi kahapon, natakot akong baka bumalik ang sakit ng tiyan ni Qingyan kaya sinamahan ko siya. Pero sa sala ako natulog, walang nangyaring anuman. Yitsaid, naniniwala ako sa'yo. Pakinggan mo ako. Alam kong dismayado ka sa akin. Kinausap ko na rin si Qingyan kaninang umaga. Mula ngayon, lalayo na ako sa kanya, hindi ko napapakialaman lahat ng bagay tungkol sa kanya. Ang boses niya ay nagmamadali ngunit puno ng pag-asa. Nangako na rin si Qingyan na hindi na siya lalapit sa akin sa lahat ng bagay para hindi naguluhin ang mundo nating dalawa. Sinabi rin niya na alam niyang mali siya dati, gusto kanyang ilibre ng pagkain bilang paumanhin. Totoo siyang lalayo sa akin. Sincere siya. Kumain tayo kasama niya. Dahil ito na ang huli, kailangan na ring magkaroon ng formal na pagtatapos. Mas mabuting sabihin ng harapan ang pakikipaghiwalay. Kaya pumayag ako. Hindi ko inaasahan na ang araw na napagkasunduan nila ay ang araw din ng flight ko papuntang ibang bansa. Mabuti na lang at tanghalian ang usapan. Kung kakain kami ng mabilis, aabot pa siguro ako sa flight ko sa hapon. Bago iyon, maayos akong nagpaalam sa mga katrabaho at kaibigan ko. Nagbiro pa sila at tinanong kung walang problema sa nobya ko na aalis ako ng 3 taon. Ang sagot ko ay makikipaghiwalay ako sa kanya. Nagulat sila, pero hindi na nagtanong patungkol sa personal kong buhay. At si Shen King Mo nitong mga nakaraang araw, sobrang saya ng mood niya. Tila iniisip niyang basta maayos lang ang problema kay Jiang Qingyan, lahat ay babalik sa dati. Nang dumating ang araw na iyon, dinala niya ako sa restaurant na ni-reserve niya. Hindi ko na inalam kung saan niya ito ni-reserve, pero ang ikinagulat ko ay isang Sichuan restaurant ang pinili ni Shen King Mo. Dati, lagi niyang sinasabi na ang mamantika at maanghang na pagkain ay hindi malusog. Hindi siya kumakain nito at pinagbabawalan din akong kumain. So, alam pala niya ang gusto kong kainin. Pagpasok namin sa restaurant, naghihintay na si Jiang Qingyan. Nang makita niya si Shen King Mo, sumugod siya at niyakap ito ng mahigpit. Mabilis siyang itinulak ni Shen King Mo at tiningnan ako ng may kaba. Nakangiting sinabi ni Jiang Qingyan sa akin, ganyan lang talaga kami ni King Mo mula pagkabata. Nakita mo na rin naman dati, Kuya Asi. Sumimangot si Shen King Mo at sinabing, Qingyan, may hangganan sa pagitan ng lalaki at babae. Matatanda na tayo, hindi na angkop yan. Nagkibit balikat si Jiang Qingyan. Sige na, alam ko namang mas mahalaga sa'yo ang jowa mo kaysa sa kaibigan mo. Umiti lang ako at hindi nagsalita. Dati, sa tuwing nakikita ko silang masyadong malapit, siguradong sisimangot ako at mag-aaway kami ni Shen King Mo. Ngayon, kahit anong gawin nila, wala na akong nararamdamang kahit ano. Nang makitang wala akong reaksyon, may malamig na ngiti na sumilay sa mga mata ni Jiang Qingyan. Umupo siya at taimtim na humingi ng tawad sa akin. Sorry, Kuya Asi. Masyado akong isip bata dati. Kahit alam kong mapagbigay ka at hindi mo ito papansinin, humihingi pa rin ako ng tawad. Hindi ko na kukontakin si King Mo. Ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo.
Hindi pa rin napigilan ni Shen King mo na sumabat, hindi naman ganoon kalala. Kung may emergency, pwede mo pa rin akong tawagan. Hindi naman ganoon kababaw si Asi. Hindi ko pinansin ang pag-arte ni Jiang King yan. Kinuha ko ang menu at umorder ng Sichuan boiled fish at spicy chicken. Pagkatapos ay ibinigay ko sa kanila ang menu. Nagulat si Jiang King yan. Kuya Asi, parehong maanghang iyang inorder mo. Mahilig ka pala sa maanghang. Ang bait talaga sa'yo ni King mo. Hindi maganda ang tiyan niya at ayaw niya talaga ng maanghang, tulad ko. Ah, okay lang. Ayaw niya, pero gusto ko. Siguro hindi niya inaasahan na ganito ako kadiretso, kaya natigilan si Jiang King yan. Sabi na nga ba, itong dalawang magkababata ay parehong may problema sa tiyan. Nagtaas ako ng kilay. Medyo nahiya si Shen King mo at itinanggi, wala naman akong gaanong problema. At hindi naman sa ayaw ko ng maanghang, bihira lang akong kumain. King mo, ang bait mo talaga kay Kuya Asi. Naiinggit talaga ako sa kanya. Umorder siya ng boiled bok choy in broth at braised pigeon, at ipinagmalaki kay Shen King mo. Hehe, ako pa rin ang mabait sa'yo, di ba? Kahit sa pag-order ng pagkain, iniisip kita. Pagkatapos ay umiti siya sa akin. Kuya Asi, wala akong ibang ibig sabihin, ha? Huwag kang mag-isip ng iba. Nag-aalala lang ako kay King mo. Uminom ako ng tsaa. Okay lang, wala akong iniisip na iba. Hindi maganda ang itsura ni Shen King mo, pero nagpigil pa rin siya at sinabing, sige na, tapos na tayong umorder, paserve na natin. Ay King mo, hindi ka order. Dalawa lang ang hindi maanghang, hindi ba masyadong konti? Okay na to, sapat na. Sige, sabi ni Jiang King yan habang tinitingnan ang menu. Order na lang ako ng isa pa para sa sarili ko. Umorder siya ng fried pork intestines. Nang iserve ang pagkain, sinabi sa akin ng waiter na ubos na ang inorder kong inumin at tinanong kung pwede bang palitan. Wala akong pakialam, tatango na sana ako nang biglang tumayo si Shen King mo at sinabing bibili siya sa supermarket sa labas para sa akin. Nagmamadali siyang tumakbo palabas, naiwan pa ang cellphone niya sa mesa. Pagkaalis ni Shen King mo, umiti sa akin si Jiang King yan. Kuya Asi, may mga bagay na hindi ko masabi kanina habang nandito si King mo. Sa tingin ko, medyo makasarili ka. Hindi mo man lang inisip ang panlasa ni King mo noong umorder ka. Hindi ba't dapat mag-alagaan ang magkasintahan? Mas bata ako sa'yo ng ilang taon pero alam ko yan. Ganyan ka, kaya hindi ako mapakali na iwan siya sa'yo. Huwag mo sanang isipin na nakikialam ako. Tinatamad na akong kausapin siya sa mga nakaraang taon, palagi akong nag-a-adjust sa panlasa ni Shen King mo. Tiningnan ko lang si Shen King mo na bumalik para kunin ang cellphone niya, nakatayo sa likod niya na may galit na mukha. Bakit ka tumitingin sa likod ko? Nandyan ba si King mo? Nataranta si Jiang King yan at napatayo, pagkatapos ay matalim na tumingin sa akin. Jiang King yan, masyado ka nang nakikialam, malamig na sabi ni Shen King mo. Huwag mong kalimutan na nandito ka para humingi ng tawad, hindi para dagdagan ang problema ko. King mo, nagkakamali ka. Gusto ko lang sabihin kay Kuya Asi na alagaan ka ng mabuti. Hindi kailangan. Kaya kong alagaan ang nobyo ko. Ito ang paulit-ulit na pattern ng usapan namin sa mga nakaraang taon. Hindi ko inaasahan na ngayon, sa pagitan na nila ni Jiang King yan ito mangyayari. Hindi rin inaasahan ni Jiang King yan na ang kanyang kababata, na laging inuuna siya ay magkakaroon ng ganitong masamang ugali. Tinitigan niya si Shen King mo nang hindi makapaniwala at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, sige, alam kong nakakaistorbo ako. Hindi na maulit. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa restaurant. Mumuso ako patungo sa pinto. Hindi mo hahabulin? Hindi na kailangan. Matanda na siya at maliwanag pa. Walang mangyayari sa kanya. Umupo siya. Kumain na tayo. Nakalimutan na niyang bibili sana siya ng inumin para sa akin. Hindi pa kami nakakadalawang subo, tumunog na ang cellphone niya. Kinuha niya ito at pinatay. Tumunog ulit. Pinatay niya ulit. Paulit-ulit ito ng ilang beses. Masyadong mapilit ang nasa kabilang linya, tila kailangan siyang makausap. Ang mga customer sa paligid ay nagsimulang tumingin sa aming mesa, ang ilan ay kumunot pa ng noo. Sagutin mo na, baka may emergency.
Okay lang, ganyan talaga siya. Tatawag kahit walang importanteng sasabihin. Pero ang ingay ng cellphone mo, nakakaistorbo sa ibang kumakain. Nag-alinlangan siya at pagkatapos ay inis na sinagot. Dahil malapit kami at malakas ang boses ng kausap, medyo narinig ko ang usapan. Sorry, King mo. Hindi ko sinasadyang istorbohin ka. Pero ngayon lang talaga nakalimutan kong wala na pala akong pera sa phone at ubos na rin ang data ko. Hindi ko alam kung paano ako uwi. Nagtanong ako sa ilang taxi driver pero ayaw nilang maghintay na kunin ko ang pera sa bahay. Ang boses sa kabilang linya ay taimtim. Halatang nag-alinlangan si Shen King mo. Pinanood ko siyang hindi mapakali at sa huli ay tumayo siya. Asi, pangako, ito na ang huli. Hindi na ako makikialam pagkatapos nito. Siguro gusto niyang bigyan ako ng assurance, kaya lumapit siya para halikan ako, pero umiwas ako. Nang makita ang nasaktan niyang mga mata, sinabi ko, pumunta ka na. Baka may mangyari pa kung magtatagal. Asi, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Hindi na niya hinintay ang sagot ko at parang tumatakas na umalis sa restaurant. Iniwan niya akong mag-isa sa harap ng mga pagkain sa mesa. Sayang, masasayang lang. Isang grupo ng mga kabataan sa kabilang mesa, hindi ko alam kung mga estudyante o bagong graduate, ay laging sumusulyap sa akin ng may pag-aalinlangan. Tiningnan ko sila ng may pagtatanong. Isa sa kanila, ang pinakamatapang, ay naglakas loob na sabihin, pare, huwag kang maniwala sa gagong yan, yung jowa mo di. Sumang-ayon ang iba. Natawa ako ng malakas. Nagpasalamat ako sa kanilang kabaitan. Salamat sa pag-aalala nyo. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Nang magbabayad, tinanong ako ng waiter kung ipapa-take out ko ba. Umiling ako. Kailangan kong humabol sa flight. Pagkatapos ay umuwi ako diretso. Ngayon, dapat ko nang sabihing bahay ni Shen King mo. Hinanap ko ang naka-impact ko ng mga gamit. Para hindi maghinala si Shen King mo, sinabi kong aayusin ko ang mga damit para sa bagong season at itatapon ang mga hindi na kailangan. At noong mga panahong iyon, palagi siyang nasa pagitan ng kumpanya at ni Jiang Qingyan, umuuwi lang para matulog, kaya hindi niya napansin ang mga pagbabago sa bahay. Pero hindi ko naman siya niloko. Pagbalik niya, malalaman niyang dinala ko na ang lahat ng personal kong gamit na kaya kong dalhin at nilinis ang mga bakas na ayaw kong iwan. Iniwan ko ang susi at ang anniversary gift box na bigay niya sa coffee table sa sala. Sa totoo lang, medyo curious ako kung ano ang regalo niya sa akin ngayon, pero dahil maghihiwalay na kami, hindi na kailangang tanggapin pa. At saka, busy ako nitong mga nakaraang araw para bumili ng regalo para sa kanya. Tiningnan ko ang sala na medyo maluwag na ngayon at bumulong, paalam, Shen King mo, at isinara ang pinto. Pagbaba ko, sakto namang dumating ang taxi na tinawagan ko. Halo-halo ang emosyon ko. Sa huli, hindi ko pa rin nasabi ng harapan ang pakikipaghiwalay. Dumiretso ako sa airport. Habang naghihintay sa boarding, nag-message ako kay Shen King mo ng pakikipaghiwalay at pagkatapos ay blinok ko lahat ng contact info niya at ni Jiang Qingyan. Sa sandaling na-block ko na lahat, naramdaman ko ang isang matagal nang hindi naramdamang ginhawa. Ang pakiramdam na iyon parang lahat ng sama ng loob ko ay nailabas na at ang hinaharap ko ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng halos isang oras, malapit na ang boarding time. Ang nakita ko ay si Shen King mo na tumatakbo, walang pakialam sa itsura. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Nanginginig ang boses niya. Mabilis talaga akong bumalik. Hindi ako nagtagal. Pero pagbalik ko sa restaurant, sabi ng waiter, nakapagbayad ka na raw. Pag-uwi ko sa bahay, wala na ang mga gamit mo. Tapos tinawagan ko ang mga katrabaho at kaibigan mo, at doon ko lang nalaman na ngayon pala ang flight mo papuntang Sweden. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo ang tungkol sa foreign assignment T. May ilang beses akong sinubukang sabihin sa iyo, pero sa mga pagkakataong iyon, bigla kang nagkakaroon ng gagawin. Abala sa pag-aalaga kay Jiang Qingyan. Naintindihan niya. Natarantang sinabi niya, hindi na ako makikialam sa mga bagay ni Jiang Qingyan. Iba-block ko siya. Puputulin ko na ang ugnayan namin. Hindi na kami magkikita. Umiling ako. Hindi mo kaya. Hindi kaya ko.
May mga magulang siya dito, may mga kaibigan din hindi niya kailangang laging ako ang hanapin. Umiti ako ng bahagya. So, may mga kaibigan pala siya dito. Napanganga si Shen King mo pero walang masabi. Pagkaraan ng ilang segundo, hirap niyang sinabi, 1 linggo na lang, birthday mo na. Lagi kong naaalala. Sa totoo lang, balak kong humingi ng tawad sa iyo ng maayos sa araw ng birthday mo. Hindi ko lang inaasahan na bigla kang aalis. Dahil nagpasya na akong makipaghiwalay sa iyo, kaya pagkatapos nating maghiwalay, hindi na kailangang mag-celebrate pa ng birthday ng magkasama. Huminto ako sandali. At saka, nitong mga nakaraang taon, hindi ko naman gaanong na-celebrate ang birthday ko. Dati, sinabi ko rin na gusto kong samahan niya ako sa birthday ko, pero hindi na kailangang ungkatin pa ang nakaraan. Nagpasya na ako. Pagdating ko sa Sweden, magse-celebrate ako ng birthday ko ng maayos para bumawi sa mga nakaraang taon. Nang marinig ito ni Shen King mo, namula ang mga mata niya at may mga luha na. Mula ngayon, lahat ng gusto mo, susundin ko. Ako na ang magluluto. Nagsimula na siyang magsalita ng walang direksyon. Pwede kitang hintaying bumalik gaano man katagal. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, huwag mo naman akong hatulan ng kamatayan ng ganito. Matagal niya akong pinakiusapan. Nagsimula nang tumawag ang anunsyo para sa mga pasahero. Sa wakas, napabuntong hininga ako. CJ. Nagkaroon ng tuwa sa mga mata niya. Sabihin mo. Tiningnan ko siya ng may awa at mahinang sinabi, basta't masasabi mo ang kahit anong okasyon o anniversary na na-celebrate natin ng buo simula nang dumating si Jiang Qingyan dito, papayag akong hindi makipaghiwalay. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata, napalitan ng unti-unting paglitaw ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko at maihalong iyak sa boses, hindi mo na ako patatawarin, di ba? King mo, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Nanginginig niyang inilabas ang isang kahon, ang anniversary gift na ibinigay niya sa akin at iniwan ko sa bahay. Nagmamakaawa siya, parang awa mo na, kahit ito na lang tanggapin mo. Dahan-dahan kong itinulak ang kamay niyang nag-aabot. King mo, huwag ka nang manatili sa nakaraan. Tumingin ka sa hinaharap. At saka, kung makakahanap ka ng tamang tao sa hinaharap, huwag mo nang ulitin ang dati. Umiling siya ng walang pag-asa. Wala nang magiging ganoong tao. Patuloy ang anunsyo sa mga pasahero na mag-board na. Tumango ako sa kanya. Paalam. Tumalikod ako at naglakad patungo sa boarding gate. Sa wakas, humagulgol si Shen King mo sa likod ko. At ako, naglakad ng diretsyo, hindi na lumingon pa. Mula ngayon, lahat ay isang bagong simula.